Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sira insyaAllah. Tinutuloy natin yung, hindi pala sira. Tafsir sana ngayon, di ba? At tinutuloy na natin yung pagtalakay sa talambuhay ng Khulafa'ur Rashidin. At ngayon, natapos na natin yung kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ngayon, si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, insyaAllah. So, nandito na tayo sa mga sumunod na bahagi. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, inilarawan niya si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ayon sa mga na itala niya mula sa mga hadith at iba't ibang mga ulat tungkol sa kanya. Sabi niya, kana mutawadian fillah. Si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ay mapagpakumbaba alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay mapagpakumbaba alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Khashnal aish. Siya ay magaspang sa kanyang pamumuhay. Ibig sabihin, hindi siya namuhay na parang hari. Dahil nga, bahagi nito, khashnal ish at yung khashnal mat'am, na siya raw ay simple lang din sa kanyang pagkain. Simple lang sa kanyang pagkain. Shadidan fi dhatillah. Siya ay mahigpit sa anumang usapin na may kinalaman dito si Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang naninindigan siya. Yarfa'u thawba bil adim, na siya raw iniangat niya yung kanyang damit, kumbaga sa dulot din ng kanyang pagpapakumbaba. Ibig sabihin, hindi niya ito pinapasayad sa lupa. Di ba yung isbal bawal? So ito yun. Yarfa'u tawba bil adim. Wa yahmilu al-kirba ala katafe. At siya ay nagdadala ng kanyang sariling baunan ng tubig sa kanyang balikat. Hindi niya ito pinapabuhat sa iba. Hindi niya ginagawang utusan ng iba. Kahit sa maliliit na mga bagay na ito. Ma'a odmihi batihi, na siya sa kabila ng kanyang hiba. Yung hiba, maaari itong maunawaan sa konteksto nito bilang karangalan. So, sa kabila ng karangalan ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, bilang technically hari ng mga Muslim nung panahon niya, lalong-lalo na, ganito pa rin siya. At karagdagan dito, wayarkabul himar oryan, na si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, siya daw ay sumasakay ng donkey na walang suot na pang-itaas, na nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba. Na kung yung mga hari nakasakay sa pinakamagagandang mga kabayo o pinakamagandang mga karwahe nung kapanahunan niya, si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu nakasakay sa donkey. Yung donkey, kung sa panahon natin ngayon, yung katumbas nun, tricycle, kulong-kulong. So, yun lang yung sasakyan niya. Pwede naman siyang kumuha ng pinakamagandang kabayo. Pero ang ginawa niya, ang mga pinakamagagandang kabayo, ipinaubaya niya sa mujahidin. At actually, sa mga kabayo, sa ahkamul jihad, may usapin doon sa mga kabayo. Di ba sa paghahati-hati ng ganima, may mga parte na mapupunta doon sa kabayo. Ibig sabihin, yung mujahid na mayroong kabayo, 2 parte yung makukuha niya. O 3 pala, 3 parte yung makukuha niya. Yung isang parte kanya, 2 sa kabayo. Ibig sabihin, pambili niya ng pagkain, pampagamot niya ng kabayo, pambili ng ano pa mang kailangan ng kabayo. So, ganun pinahalagahan ng kabayo. At kapos ang kabayo nung panahon ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, lahat yun, pinaubayan niya lahat sa jihad. Lahat yung pinaubaya sa jihad. Pero ngayon, kung ngayon mangyari yan, wala na, angkinin niya ng
Islamic Center. Aangkinin niya ng hari ng Islamic Center, gagawin niyang sasakyan niya. Tapos yung mga daiya niya, pagsasakayan niya ng jeep. Hindi niya papagamit yung Innova, yung Fortuner, kanya yun. Siya ang hari ng Islamic Center eh. Pero yung mga nagdadawa, dahil sa kanila kumikita siya, hayop siya. Aangkinin niya yung lahat. Kasi ang wakaf kasi, di ba, endowment. Kung meron mang mamamahala dito, yun lang siya. Ang tawag sa kanya, tagapamahala. Hindi niya property yun. Ang problema sa iba, binigyan ng wakaf na camera, binigyan ng wakaf na sasakyan, di ba? Islamic Center, binigyan sasakyan. Wala na, sinarili na niya. Ginawa na niyang personal. Aangkinin niya yun lahat. Pero hindi si Omar. Hindi si Omar. At yun nga, actually yung paghuhubad ni Omar dito, wala siyang damit pantaas. Ano yun eh? Pagpapakita niya rin yun na ino-oppose niya yung mga hari nung panahon niya. Kasi ano ba yung suot ng mga hari nung panahon na yun? Di ba yung mga damit na mahaba, makikintab, matitingkad ang kulay, pero siya, lahat ng ito ay palatandaan ng kanyang pagpapakumbaba. So siya ay sumasakay sa donkey, wal bairi, maktuman, belief. At sumasakay din siya sa camel na yung ano nito, yung khatam o yung basta yung pinantatali sa kanya. So sa halip na mamahaling leather o lubid, yung kanyang camel na sinasakyan, ang tali, dahon ng dates na pinagdugtong-dugtong. Parang basket. Basket na pinagdugtong-dugtong para maging lubid. So ganun siya, katipid. Pero yung iba, kung makakita kayo ng sasakyan ng mga knights nung unang panahon, di ba kahit kabayo nila, ultimo kabayo may armor. Tapos napakaganda nung mga damit ng kabayo nila. Pero si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, ang sasakyan niya, donkey o bair na yung kanyang mga tali ay gawa sa dahon ng dates o ng palmera. Wa kana qalilu dahik wala yumazih ahada. Si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, kabilang sa nakikilalang ugali niya, dalang niya na tumawa. Hindi siya palatawa. Ugali niya talaga yung kahit nung hindi pa siya Muslim. Ngayon, kung yung Muslim palatawa, walang problema naman. Yun yung ugali niya eh. Hindi ibig sabihin na porke ganito ugali ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, ganun ka na rin. Kasi maaring hindi na yung normal sa'yo. Baka palatawa ka dati, tapos ngayon hindi ka na palatawa, baka isipin namin sinapian ka. Tapos tatanungin nga namin, ano nangyari sa'yo? Ba't di ka na tumatawa? Pinagaya ko si Omar bin Khattab. Hindi ganun. Hindi. Kinunako lang yung kambal. Baka sabihin nila, kailangan maging Hindi naging epektibo si Omar dahil sa hindi pagtawa. Yun lang talaga yung ugali niya. Alhamdulillah. So kalilo dahak, konti lang siya tumawa at hindi siya nagbibiro kahit kanino. Hindi siya nagbibiro kahit kanino. Seryoso talaga siya kahit nung hindi pa siya Muslim. Ganun siya inilalarawan kahit sa mga hadith. Yun nga, yun yung normal na ugali niya eh. Yun ang normal na ugali niya. Wakana nakshu khatimihi, na si Omar daw, meron siyang singsing. At meron itong naksh, meron itong nakaukit. Sabi doon sa kanyang singsing, kafa bil mauti waidan ya Omar. Sapat na ang kamatayan bilang babala para sa iyo, o Omar. Omar, sapat na ang kamatayan bilang babala sa iyo. Ay, tunay nga na, sapat na ang kamatayan bilang babala para sa ating lahat. Kamatayan na pumuputol sa kaligayahan at kamatayan na manganghulugan na harapin na natin ang lahat ng ating pananagutan. Akala ng mga tao pag namatay sila, matatapos din kanilang mga pighati. Pero hindi.
maaring haharapin, doon na natin talaga makakaharap yung mga pananagutan natin na dito sa mundo ay maaring natatakasan pa natin. Natatakasan pa natin pananagutan natin kasi magaling tayo mga tuwiran, magaling tayo magpalusot, o napapaikot-ikot natin yung batas na pagmumukha nating tama ang mali. Pero pagdating ng kamatayan, kung tayo ay hindi naging makatarungan, haharapin natin yun lahat-lahat. At huli na ang lahat. Wala nang pagkakataon para maitama. Kaya habang buhay ang tao, sikapin niya maging makatarungan, inshallah. Walang saysay ang pagiging matuwid ng tao kung siya naman ay hindi makatarungan. Kasi maaring yung kanyang kawalan ng katarungan nga ang pipigil sa kanya na makapasok sa paraiso. Kahit perpekto ang kanyang sala. Kasi maaring may taong ganun eh. Kasi magkaiba ang pagtutuos sa lahat ng mabubuti nating ginawa doon sa mga masama nating nagawa. Magkaiba ang pagtutuos doon, makatarungan si Allah. At huwag iisipin ng tao na meron na siyang sapat na dami ng kabutihan na dahil dito, akalain niya na kaya niyang pagtakpan nun ng lahat ng kanyang kawalang katarungan. Hindi ganon. Pagkaiba yun natutuusin. At maaring kulang pa yung mabubuti nating nagawa pang bayad doon sa ating mga pagkukulang o syempre doon sa ating mga nagawang kawalang katarungan. So si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tao na nagsikap na wala siyang inapi, na sino man, paano pa kaya tayo? Maaring nakakapang-api tayo sa mga tao sa araw at gabi. Kaya mas nangangailangan tayo sa ganitong pagpapaalala, insyaallah, ng kamatayan ay babala para sa ating lahat, alhamdulillah. Sa sumunod na naiulat, yung pagmumuslim ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. So merong iba't ibang mga ulat tungkol sa pagmumuslim ni Umar radhiyallahu anhu. Pero wala talagang, kumbaga, yung matibay talaga na ulat tungkol dito. Ang pinakamatibay na naiulat tungkol sa pagmumuslim ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yung narinig niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagre-recite ng Quran. At mula roon siya ay nakumbinsi na magmuslim. Nagmuslim si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa ika-anim na taon ng Be'tha. Ibig sabihin mga 34 or 35 years old na siya nung siya ay nagmuslim. May edad na siya nung siya ay nagmuslim. Pero si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang siya sa mangilan-ngilan na nakabisado nilang buong Quran. Ibig sabihin, hindi nagpahuli talaga si Omar pagdating sa kabutihan. So may edad na siya nung siya ay nagmuslim. May edad na siya nung siya ay nagmuslim. Yun nga, kabilang din sa mga ulat tungkol sa pagmumuslim niya, syempre na nabanggit doon sa Omar series, yung doon sa kapatid niya, at yung nais niyang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung ano man yon, ang katotohanan sa pagmumuslim ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay naging marangal ang mga Muslim nang naging Muslim si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, at nalugbok naman ng mga Muslim nang napatay si Umar radhiyallahu anhu. Kumbaga ang rurok ng Islam ay nung mga panahon na buhay si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sinalalaman natin yan sa sira, di ba? Ang naging trigger o nagdulot na maging hayag ang mga Muslim sa kanilang relihiyon, yung pagmumuslim ni Omar. At doon nga doon sa mga ulat, di ba? Nung nagmuslim siya, tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasna fil haq, hindi ba tayo ang nasa katotohanan? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala, oo. At sabi ni Omar, bakit tayo nagtatago? Kaya mula noon, yung ngay naiulat sa ilang mga tala sa sira, lumabas sila, dalawang grupo. Isang grupo nasa pangunguna ni Hamza bin Abdul Muttalib, isang grupo nasa pangunguna ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hayagan silang nagpahayag ng kanilang pagiging Muslim at nagtawaf doon sa Kaaba, na
dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang karangalan na dinulot ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu nang siya ay nagmuslim. Actually, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung hindi pa siya propeta, di ba naging pagano yung Quraysh? At maraming mga nagbago sa mga ritual ng Hajj. Nangyari na nga ron yung mga idinagdag nila, yung bawal magtawaf. Ang sino man, liban na lang na bumili muna sila ng damit mula sa Quraysh. Kung wala kang pambili ng damit, magtawaf ka ng nakahubad. Inimbento lang nila yun. At nangyari din na ultimo talbiya, di ba sa talbiya sa Hajj, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Yung talbiya na yon ay ibinalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bago pa yon, nung bago pa siya naging propeta, iba yung talbiya para sa Hajj at Umrah. Siyempre, ito'y naglalaman ng shirk. Pero sinasabi ng mga scholar, ultimo yung talbiya na yon, binago ng kuffar ng Quraysh. At siyempre, ang pangunahin na nagdala ng mga rebulto sa Makkah, si Amr bin Luhay al-Khuzai, na meron siyang daladalang rebulto mula sa Syria na nakuha niya mula doon sa mga tao doon na tinatawag nila na Amalik, isang tribo ng mga tao doon. At ang ibang mga ulat ay nagsasabi na ang daladala niya na rebulto ay mismong rebulto ni Hubal. At sinasabi na buhay itong si Amr bin Luhay al-Khuzai mga 200 CE. 200 years pagkatapos ni Isa alayhis salam, ibig sabihin panahon na yun ng mga Romano doon sa Syria. Pero meron tong mga tao, yung mga Amalik, doon nang galing si Hubal. At si Hubal ay isang Diyos-Diyosan na nakikilala kahit sa ibang lugar ng mga Arabo. So doon nga sa Islamuhu, sa pagmumuslim ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, aslama Umar radiyallahu anhu fi sanati sadisati min al-bi'thati an-nabawiyya. Nagmuslim si Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa ika-6 na taon matapos maging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana umruhu 27 sana. So dito sa ulat dito 27. Pero sa iba't ibang mga nakita ko na mga ulat, most probably ipinanganak siya 581 o 582. Mas matanda si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ng 11 o 12 years. Ibig sabihin, nung nagmuslim siya, nung 616 CE, sa mga 35 years old siya ay nagmuslim. 35. So itong edad na ito, actually na 27, ito yung edad niya nung naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung mas tama, ayon sa mas maraming ulat, nagmuslim siya ng mga 34 or 35 ganon. Wa shahida badran wa uhudan wal mashahida kulluha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Nandoon daw siya sa Badar, nandoon siya sa Uhud, at sa lahat ng mga labanan at mga makasaysayang mga pangyayari na naroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, maraming mga ulat nga na talagang halos hindi na naghihiwalay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar at si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Na lagi talaga silang tatlo ang magkasama. At doon pa lang nauunawaan na ng mga sahaba radiyallahu anhum na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinuno ng umma na ito. Pumapangalawa sa kanya si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, at pumapangalawa kay Abu Bakar si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Kahit si Ali, yun ang kanyang pagkilala. Kaya walang sino man ang namumuhi kay Abu Bakar, kay Omar radiyallahu anhuma, liban na lang sa masamang tao. Kung siya man ay nagpapakilalang Muslim, yun ay isang ligaw na tao.
ligaw na Muslim. Kundi man yung Shia, yun ay tao na sumusunod sa kanyang sariling pagnanasa. Wa kharaja fi iddati saraya. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nakasama rin siya sa iba't ibang mga saraya. Yung sariya na tinatawag dito, hindi ito katulad ng gazwa na maramihan o malakihan. Saraya, maaring nabibilang dito yung mga patrolya o kaya mga maliliit na pagsalakay ng mga Muslim sa mga kalaban, skirmish, mga ganun. Ito yung mga tinatawag na saraya. Wa kana amiran ala ba'diha. At si Omar ay naging pinuno sa ilan sa mga saraya na ito. Wa kana mimman thabita yawma Uhudin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Si Omar ay kasama doon sa ilang tao na hindi nag-iwan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Uhud. Kasi nga doon sa Uhud, di ba, nagkagulo sila yung mga sahaba. Kasi si Mus'ab bin Umair, na pinakakamukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang sa mukha niya, pati yung pangangatawan niya, katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung napatay si Mus'ab bin Umair ni Ibnu Abi Kami'ah o ni Ibnu Kami'ah, pinanghinaan ng loob yung mga Muslim at umatras sila. Pero naunang nangyari actually yung yung 'di ba merong burol na merong mga namamana, nauna na silang bumaba. Actually, na dahil doon na inakyat sila ni Khalid bin al-Walid, napatay yung mga natitira na mga namamana kasi konti na lang silang natira. At doon na pagkatapos na napatay si Mus'ab bin Umair doon sa baba ng burol. Na sinadya niya talaga na nung nakita niya na kumbaga dehado na yung mga Muslim at nakita niya na maaring manganganib din ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya may dala ng bandila nun sa Uhud. Itinaas niya talaga yung bandila para makita siya ng kuffar at syempre kamukha nga siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maakalain ng kuffar na siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung pinuntahan at napatay siya doon radiyallahu anhu. At nung napatay si Mus'ab bin Umair, yung sumalo ng bandila, si Ali bin Abi Talib. Pero nagawa na rin ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makalayo doon. Doon kasi sa mga labanan nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, ang labanan noon kumbaga kung magtataka kayo, kung ihahambing sa hindi talaga totoo yung mga pelikula Kumbaga, tinan nyo, sa Uhud, 70 na Muslim ang namatay. 70 na Muslim ang namatay. Pero kung manonood ka ng pelikula, parang ang daming namatay na doon. Kasi yung sa mga labanan talaga, sa totoo niyan, hindi naman yung tao magbabanggaan na lang basta-basta Yung mga tao nag-iisip din yun. Poprotektahan niya rin yung sarili niya. At meron din mga tao utusan ng commander na humayo, umabante, magdadalawang isip din yun kasi unahin niyang iligtas ang sarili niya. Ililigtas niya rin ang sarili niya. Isipin niya rin yung kanyang kaligtasan. So, nung napatay si Mus'ab bin Umair, hindi naman ibig sabihin yun na lahat ng kalaban nandoon sa kanya. So, maaaring ilan lang sila na naroon. Kaya nabawi ni Ali yung bandila at naitakas niya yung bandila at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam umakyat ng Uhud at naroon nga kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama niya doon si Abu Bakar, si Omar, si Uthman at ilan pang mga sahaba. Wa huwa ahadus sabiqin al-awwalin. As-sabiqin al-awwalin, sila yung mga pangunahin sa mga sahaba. Pangunahin sa mga sahaba na sila na rin yung kumbaga tinutukoy na asharatul mubashirina bil jannah. Yung nga, wa ahadul asharatul mashhud lahum bil jannah. Yung apat na khalifa, Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali, si Talha,
si Zubair, si Abu Ubaida, Amir bin al-Jarrah, yung ipinalit kay Khalid bin al-Walid dun sa Omar series, siya yung pang-7. Tapos si Saad bin Abi Waqqas, si Abdurrahman bin Auf, at si, lagi ko nakakalimutan yung pang-10, Said bin Zaid bin Amr bin Nufail, yung bayaw ni Omar. Yung bayaw ni Omar. At gayon din, wa ahadul khulafa ar-rashidin, isa siya sa mga khulafa ar-rashidin na yung 4 nga na khalifa na nauna. Wa ahadu ashabun nabi, isa sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahadu kibari ulama is-sahabati wa zuhadihim. Kabilang si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu sa pinakamalalaki sa mga sahaba at pinaka nakikilala sa kanilang zuhud o sa kanilang pinakasimpleng pamumuhay. So yun nga sa kanyang pagmumuslim, tubira islamuhu bimathabati bidayati marhalatin jadida min marahilid da'wa. Ang pagmumuslim daw ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ay tinuturing na bagong kabanata sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba nakikilala natin yung unang bahagi ng da'wa niya, yung da'watul sirriya, lihim na pagdada'wa. Pangalawa, yung da'watul jahriya, yung nagda'wa na siya una sa Banu Hashim, tapos sa Quraysh. At ito yung pangatlo, yung pagmumuslim ni Hamza at ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kasi araw lang yung pagitan nilang dalawa. Nauna lang ng ilang araw si Hamza sa kanya. Walidhalika qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sinabi nga ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Mazilna a'izzatun mundu aslama Omar." Sila raw ang mga sahaba ay naging marangal nang nagmuslim si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sila raw ay naging marangal dahil sa, kumbaga, sila raw ay naging marangal sa pagmumuslim ni Omar radhiyallahu anhu. At panghuli ngayong gabi inshallah, isa pang ulat tungkol sa pagmumuslim ni Omar bin Khattab, wa jaa islamuhu bisababi da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Omar bin Khattab, ang resulta o ang dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinugon ni Allah. Iniulat ni Ibn Omar, hadith ito na iniulat ni Imam Ahmad at Imam At-Tirmidhi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaik. O Allah, parangalan mo ang Islam sa pamagitan ng isa sa dalawang kalalakihan na ito na mas minamahal mo. Parangalan mo ang Islam sa pamagitan ng mas minamahal mo sa dalawang lalaki na ito. So nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung virtue sa dalawang tao na ito. Bi Abi Jahal, sa ibang ulat Amr bin Hisham, parangalan mo ang Islam sa pamagitan ni Amr bin Hisham, pamagitan ni Abu Jahal, o sa pamagitan ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana ahabbuhuma ilayhi Omar. At syempre, mas minamahal ni Allah si Omar kaysa kay Abu Jahal. Mas minamahal ni Allah si Omar kaysa kay Abu Jahal. Yun nga, isa ito sa mga mahimala na mga tagpo ng himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-Muslim nga, yung tao na kanyang ipinanalangin na mag-Muslim. Di ba meron pa siyang mga ipinagduan na mag-Muslim at nag-Muslim nga sila? Halimbawa, yung nanay ni Abu Hurairah, nag-Muslim, so kabilang din yun. Siyempre, yung mga pinagduan naman niya na mapahamak, ayun din, napahamak din sila. So kabilang sa mga tanda ng pagkapropeta actually, kahit sa mga kuffar, sa mga Kristiyano, kabilang sa mga tanda nito yung mga panalangin na tinutupad. Panalangin na tinutupad. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.